Arlena felt a pang in her heart while reading her fiancé text to her repeatedly. Pilit niyang inirerehistro sa isip niya ang text na yon, at kahit na anong gawin niya hindi niya maiproseso. She thought they could fix it, despite the fact that she knew he cheated on her with her friend Lauren. She thought they still had the chance to fix what had to be. 1 month. They only need to wait 1 month before their big day. How can he shamelessly dump her like this? Through text. Hindi na niya napigilan pa ang emosyon. She screamed her heart out, and because of that, her friends hurriedly opened her door. Nang makita siya ng mga ito'y labis ang pag-aalala ng mga ito na lumapit sa kanya. "What's wrong?" Ang kaibigan niyang si Denise ang nagtanong. "He dumped me," she said between her sobs. May kung ano sa kanyang lalamunan ng bumara. "He called off the wedding." Mabilis na pinunasan ni Clara ang kanyang luha. Maging ito'y umiiyak na rin. "That Lauren bitch?" Singhal nito sa hangin. Lauren had been one of her best friends since college. Magkakaiba man ang kurso nila ay naging magkaibigan sila dahil sa club na nasalihan nila. She thought their friendship can last forever. But you know what they say? Sometimes the people you trust the most are the people who will hurt you the most. Clara is one of the cheerful among them. Itong palaging nagpapasaya sa kanila sa tuwing down na down sila sa buhay. Gagawin nito ang lahat mapasaya lang sila. Ngunit sa mga oras na yun ay hindi na alam kung paano siya patatahanin. "I am sorry, Arlena," hinagod ni Sophia ang kanyang likuran. "You didn't deserve this. You deserve better." Her sob didn't stop. She felt her eyes getting heavier and stingier from all the tears she'd let loose. She couldn't speak properly because of how heartbroken she was. Hindi niya alam kung kaya ba niya na mawala si Jake sa buhay niya. Denise, Clara, and Sophia are now hugging and comforting her. They didn't speak. They just let her cry and cry her heart out until she got tired of crying. After a while, they left her alone. She needs to be alone. She hugged her pillow while still silently crying. Naghahalo-halo ang kanyang emosyon. Galit, sakit, at kung ano-ano pa na naghalo sa puso niya. She is now questioning herself for what she did wrong for him, to leave her like that. She knows that she isn't as pretty and classy as Lauren. She couldn't even last long on her heels like Lauren. She is not as wild as Lauren. But she is smart, good at cooking, very understanding, and a woman who always follows rules. A woman of virtue, kind and caring. Is that it? Kaya ba siya iniwan ni Jake ay dahil ayaw niyang ibigay ang kaisa-isang hiling nito sa kanya? Na hindi na nito nahintay ang kanilang kasal at sumama na kay Lauren? No matter how much food she'd fed him, it's still not enough. It's always not enough, she thought. If she pretended not to know everything, they would still be together. If she just stayed quiet and not confronted them, everything would have stayed the same. Pero imbis na kausapin siya ni Jake sa personal, ay idinaan nito sa text ang pakikipaghiwalay sa kanya. What a fucking coward! And what's worse, Jake even fought for their dog's custody. Now she will never be able to see Mocha again. Nasa ganoong sitwasyon siya nang tumunog ang cellphone niya. Kaagad niya itong kinuha at umaasag si Jake iyon at babawiin ang sinabi sa kanya. But to her disappointment, she almost threw her phone out. It's her mom. Sinagot niya ang tawag at halos maiyak siya nang marinig ang sermon sa kanya ng ina. Nang matapos ito ay narinig naman niya ang ama at ilang segundo lang ay ito na ang sumesermon sa kanya. Kinagat niya ang unan niya upang pigilan ang paghikbi habang pinakikinggan ang masasakit na salita na nagmula sa bibig ng mga magulang niya. How can they say that to her? How can they make her even more miserable than she already is? Damn life. She'd been a good daughter her entire life. Lahat ng mga gusto ng mga ito ay sinunod niya. No breaking her innocence before marriage. Check. No alcohol. Check. She's already 24 and living her own life. Can they just leave her alone? Or for once, can they at least show them they care? What did she do to deserve all of this? Dahil sa pagod niya kaiiyak at sa sakit na nararamdaman niya, ay binaba na niya ang tawag. Ayaw na niyang umiyak pa dahil wala na siyang mailuluha pa. She closed her eyes and let herself succumb into darkness, hoping that tomorrow the pain would go away. Pero kahit na anong gawin niya, hindi pa rin siya makatulog. It's been an hour but she couldn't bring herself to sleep. May mga oras na tinitingnan siya ng mga kaibigan niya at tinatanong kung ayos lang siya at tangulang ang sagot niya. Nang hindi na niya makuha ang antok ay umupo siya.
She was about to sit up when her phone rang. Ayaw sana niya sagutin ang tawag, pero nang mabasa niya ang pangalan ng caller ID, ay kaagad niya itong sinagot. Should I kill him? It was her older brother Zane. She can sense how angry her brother was at that moment, but trying to keep it together for her. Kahit papaano'y napangiti siya, pero umiling. As much as she wants to kill Jake, she won't. Ayaw niyang madungisan ang kamay ng kuya niya sa walang kwenta. She heard him growled on the other line and gave her lots of reason why he should kill Jake. Starting from how jerk Jake was and how he hated his guts. Her brother wasn't fond of Jake from the very beginning of their relationship. Pero dahil sa mahal siya ng kanyang kuya, hinayaan siya nitong gawin kung anong gusto niyang gawin. Hindi maalis sa kuya niyang pag-aalala at nagpupumilit itong puntahan siya upang yakapin. But she insists, telling him that she will be alright and need some time alone. Ayaw niyang iwan nito ang trabaho para lang sa kanya. If you need someone to talk, you know where to call me. Thanks, kuya. I will. I love you. I love you too. Pagpapatuloy. Pwede bang ipaliwanag niyo sa akin kung bakit ko iniwan ng malambot kong kama para lang pumila sa pagkahaba-habang pila na to? Arlena glared at her three friends, waiting patiently in the queue with her. Isang oras na silang nasa linya at nakatayo. Ngunit halos hindi pa umuusad ang mahabang linya papasok sa Haven. Out of all the clubs in the city, they had to choose Haven. Isa sa mga pinakamahirap na club na makapasok, lalo na pagsapit ng Biyernes. According to her friend Clara, one of the rich billionaires in high society is making an appearance tonight and they don't want to miss out. Well, if it's her, she'll probably choose her bed more than meeting some rich asshole. Para makalimot ka sa lalaking nang iwan sa'yo, bulong ni Denise sa kanya. Lumingon ito sa kanya upang pantayan ang matalim niyang tingin. Denise was very pretty tonight. The guy milling about, desperate to get inside like they were, clearly thought so too. They could barely feel their eyes from her. Oo nga, ilang linggo na rin naman simula nang iwan ka niya. Segunda ni Clara, na nakaharap sa salamin nito at naglalagay ng lip tint sa labi. We've been giving you enough time to move. Pagkatapos na yun ay inilabas nito ang cellphone at nag-selfie, saka pinost sa Instagram. Hindi pa man nakakalimang segundo ay nadinig na niya ang pagtunog ng cellphone ni Clara at napuno ng notification ng post nito. Clara smiled while reading all the comments of her adoring fans. Clara is one of the famous influencers on YouTube. All her content is about fashion, makeup, food, and traveling. Dahil doon ay isa siya sa tinaguriang most beautiful influencer sa YouTube, Instagram, at iba't iba pang internet platform. Sophia, who is quiet but damn gorgeous, looked at her worriedly. Ayaw ka naming iwan na nagmumukmok. It's about time you let go of that guy and have fun, Sophia added, flicking her long brunette hair over her shoulder as she pulled out the collar of her signature leather jacket. Sa loob ng maraming taon na kilala niya si Sophia, ay hindi pa niya ito nakitang nagsuot ng bestida, kahit na isang beses. For a self-proclaimed tomboy, Sophia was effortlessly chic. And with her tall, slim physique and delicate features, she could pull off any look. Sa kanilang magkakaibigan, si Arlena lang ang hindi marunong mag-ayos at ayos lang sa kanya yon. Sa sobrang puti niya, hindi niya mapaitim ang kanyang balat kahit na ilang oras pa siyang magbabad sa araw. She even tried to dye her black hair blonde, but she couldn't pull it off. Her most striking features was her big brown eyes. Pity she had to hide them behind her thick lensed glasses because she was almost as blind as Bat without them. She was beautiful, just plain and simple. Not as much as her friends, but she's okay with that. He's moved on, you should do the same. She glared at Clara. Hindi man lang ito makaramdam sa pinagdaraanan niya. Kahit pa naka-move on na ito ay mahirap para sa kanyang gawin yon. They've been together since their last year in college. It's been 7 years, and their relationship was as strong as the 9.5 earthquake they experienced when they were out of the country. Napabuntong hininga siya at inirapan ng mga kaibigan. Her friends meant well, pero mas gugustuhin niyang manood na lang sa kanilang sala habang kumakain ng ice cream, chips at umiinom ng malamig na iced tea. Ayos lang sa kanya kahit hindi siya maligo ng isang araw o magsuklay ng buhok, o kung ang suot man niya ay pajama buong maghapon. She was happy to cry herself to sleep and wake up with a puppy face and swollen eyes, but she didn't want to rush through her grief.
How could 6 weeks be enough to get over a lifetime memories of 7 years of happy moments and hopeful dreams fade in an instant? Kapag ang linyang ito hindi pa umusad sa 2 minuto, uuwi na ako. Reklamo niya sa kainayos ang suot na hoodie at nagpapasalamat na naisipan niyang magdala dahil ayaw niyang mamatay sa lamig. Dahil December ay malamig ang klima at dahil mabilis lang siyang dapuan ng sipon ay kailangan niya magsuot ng hoodie. Kahit na pinipilit na kunin ng mga kaibigan niyang jacket sa kanya dahil hindi bagay sa suot niyang kulay pulang floral sundress na hanggang tuhod, ay hindi siya nagpatinag sa mga kaibigan. She wants to bundle herself on a very comfortable garment that will hide her cleavage to all prying eyes. Nasa pila pa rin sila nang may humintong sasakyan sa may ballet area. Isang kulay pulang Lamborghini, puting Ferrari at Porsche. Isa-isang bumukas ang 3 sasakyan at lumabas ang 6 na matatangkad na lalaki. The 6 guys are good-looking enough to have walked out of the fashion magazine, threw their car keys at the ballets, and made their way to the door. Malamang ay ang mahabang linya na animoy wala ng planong umusad ng mabilis o ang stress na nararanasan niya sa ilang linggong dumaan. Ngunit nang makita ni Arlena ang 6 na kalalakihan na sinusubukang lampasan ng mahabang linya, ay nawala na ang pasensya niya. Tinuwid niya ang kanyang sarili upang pantayan ang tangkad ng lalaking nasa harap niya. Ngunit kahit sa 4 inches niyang heels ay hindi niya magawang tapatan ng animoy gusaling nasa harap niya. She was 5 feet and 5 inches. But this man was still towering her. She had to look up at him. Is there a problem, miss? Tanong niya at balak pa niyang kapain ang lacy underwear niya upang tingnan kung naroon pa ito. Nagpasalamat siya dahil naroon pa at tinatago ang pagkababae niya. Can I help you? Dan, his deep baritone voice is killing and melting every same part of her. She needs to get out of there before it's too late. But, hindi ko kailangan ng tulong mo. Malamig na aniya. Bahagyang naiinis sa binata. Wala itong karapatang maging kaakit-akit sa paningin niya. Okay. He smiled, showing off 2 rows of perfectly straight teeth, and shrugged. If you're done gawking at me, itinaas ni Arlena ang kanyang kamay upang pigilan ang lalaki sa pagsasalita. Hindi nito nagustuhan ng inasta niya, kaya pinukulan siya nito ng masamang tingin. Pero hindi niya yun pinansin. Hindi niya nagugustuhan na napansin itong mga tingin niya sa lalaki na mas lalong ikinainis niya dahil sa pagiging arogante nito. Nakikita mo bang mga tao rito? Itinuro niyang mahabang pila. Kanina pa sila naghihintay. Hindi naman pwedeng kami naghihintay tapos kayo papasok lang sa loob na parang kayong may-ari. Arlena! Are you going to stop me, precious? Ang maitim nitong kilay ay umangat. Ang mga matay animoy kristal na kumikinang sa tuwa sa inaasal niya. Bago pa man siya makapagsalita ay lumapit ang 2 sa mga kasama nito sa binata, na tulad nito ay pangmodelo rin ng itsura. My name is Arlena. Gorgeous then. Ngumisi ito. Stop giving me name. Gusto niyang tanggalin ang ngisi sa labi nito sa maliit niyang kamao. Pero edukada siyang tao at ayaw niyang gamitin ang kamay para ipakita ang gusto niyang ipunto. Mas maganda pa rin ang salita. Kung isa kang disenteng nilalang, gawin mo ang tama at pumila ka sa likuran tulad ng lahat. She said, blinking furiously behind her black frame glasses. Dinig niya ang pagsinghap ng mga kaibigan niya at ang bulungan sa paligid, pero hindi niya yun pinansin. Gusto niyang pumasok sa loob upang matapos ng gabing yon at makauwi na siya. Pilit siyang hinihila ng kanyang mga kaibigan at siya naman ay binabawi ang kamay sa mga ito. Arlena, balik na tayo sa likod. Nag-aalangang sabi ni Denise. Don't you know him? She backed off when the man in front of her leaned down to stare at her at eye level condescendingly. I guess I am not a decent person now. Am I? Sinadya nitong bumuga ng hangin sa kanyang muka, dahilan para lumabo ang salamin niya. Pero hindi yun ang nakaagaw ng pansin niya. He has a minty fresh breath, and it lit 1,000 volts in her body. Bumaling ito sa bouncer at binigyan ito ng hindi niya mabilang na papel. Muli itong humarap sa kanila at ngumiti. Kasama namin sila. Anunsyo nito sa bouncer. Bago pa man niya maproseso ang lahat ay nasa loob na sila ng club at sumisiksik sa mga taong nagsasayawan sa dance floor. It took her eyes a few seconds to adjust to the dim lighting. Sa hagdan patungo sa VIP booth ay nakita niyang lalaki na nakasagutan niya sa labas na abalang nakikipag-usap sa babaeng lumapit rito. Ngunit hindi tulad kanina'y pilit na ang ngiti nito at halatang hindi nagugustuhan ang presensya ng babae. Kailangan ba niya magpasalamat dahil nakapasok sila dahil rito?
No way! Umiling siya. Ngayong nasa loob na siya ay masaya siya dahil makakapagpahinga ng paa niya. Hindi na niya kailangan pang dumayo at pumila sa labas. Oh, gorgeous Arlena, we owe you one. Nasisiyahang ani ni Sofia. Drink on us tonight. I don't drink. Fuck that shit. Malutong na sabi ni Clara. You will drink tonight. Your innocent days are over. Tonight you will have fun and go home with a bang. Claire shoved a glass of vodka on her hands. Drink, goddess. Seriously, stop that name. Angil niya sa kaibigan sa ininom ang hawak na vodka. Nagsigawan ng mga kaibigan niya habang siya naman ay napaubos sa biglaang pag-inom niya. Clara gushed. Hindi ako makapaniwala na nagawa mong sagot-sagutin ng isang Brent Tuhason sa harap ng maraming tao. That's his name? Tanong niya pero hindi niya gaanong pinukol ang atensyon sa mga kaibigan. Nakatanaw siya sa malawak ngunit mataong entablado at ang kanyang paa ay sumasabay sa ritmo ng musika.